Hello guys, magandang araw sa inyo. Sunday ngayon. So, day off ko ngayon. No? Although na hindi rin ako makapagpahinga totally kasi nga may lakad pa ako mamaya hanggang hating gabi. So anyway, for this video naman po, mag-start ako ng ganito. No? Ah, hindi talaga ako fan ng gravel bike. Ayan, pasensya na doon sa mga fan ng gravel bike kasi hype na hype kasi ngayon yung gravel bike. Marami kasi nagkakagusto dito sa gravel bike. Ako kasi talagang kahit anong ano ko gawin ko talagang hindi talaga magiging fan ng gravel bike. Since ano pa, kahit nung ano pa, since nung unang lumitaw yan nung dito sa Pilipinas no, nung mga about year 2016 or 2017 hanggang ngayon. Yan yung bike na kahit ano pang i-evolve nila, hindi talaga ako magiging fan na yung gravel bike no. Kasi ang gravel bike dati, dating naka parang mukhang rigid MTB na naka drop bar. Tapos lumabas na yung naka suspension fork na gravel bike. Tapos nakita pa akong full sus no. Yan so kahit sa international no, sa mga ibang bansa pag nakakita sila ng ganun, parang napapaano sila eh. Papaganon sila. Ano ba 'yun? Parang pag XCMTV ka na lang, no? Parang gano'n ang impression nila. Yan, so, kagaya nila, ako kasi, hindi talaga ako magiging fan ng gravel bike. Yan, kasi nga yung gravel bike, parang binalik lang nila yung old school na MTB, no? Especially mga rigid MTB. Yan. So, parang ano kasi magiging redundant na lang kung bibili pa ako ng gravel bike na buo, no? Kasi itong rigid MTB ko ngayon, katulad ano 'to nagagawa rin 'to ng ano ng function ng gravel bike. Actually, before lumitaw pa yung gravel bike, yung mga rigid MTB na yung mga old school nga, yun yung mga ginagamit dati kasi nga wala naman gravel bike dati dito sa Pilipinas. Sabi ko nga sa dati kong video, ang gravel bike ang bunso sa family ng mga bisikleta. Yan. So, yun nga no, hindi talaga ako big fan ng gravel bike. Yan, I'm sorry. Pero nare-realize ko habang tumatagal yung gravel bike, importante rin para sa akin naging importante rin. Naging importante rin at nagpapasalamat din ako na nagkaroon ng gravel bike. Yan. Lately ko lang nakita eh. Yan. So, kasi meron kasing mga parts ng MTB na hindi ko na nagugustuhan kasi nga yung MTB kasi nag-evolve na kasi. Nag-evolve na kasi yung mga parts, nag-evolve na yung kabuuan ng itsura ng MTB. Hindi katulad nung nagsimula ako nung 2007 nagbabike. So, meron kasi nga may mga parts na hindi ko gusto na yung mga dati kong gusto sa parts ng MTB na nawala. Yan. Nawala kasi yung mga yun eh. Pero nung lumitaw yung gravel bike, yung mga ibang piyesa ng gravel bike, napakinabangan dito ko sa aking rigid MTB. Yan. So yun ang i-discuss natin kung ano ba yung mga few parts ng gravel bike na nagustuhan ko at napakinabangan ko dito sa aking Aeroba Rigid MTB. Yan, so yun yung i-share ko sa inyo sa video ito. Actually, dalawa lang naman. Dalawa lang naman yung main ng pyesa ng gravel bike na napakinabangan ko. At ngayon ginagamit ko ngayon. Yan, so mag-start muna tayo sa chainring. Sa mga bago lang no, sa mga bago lang sa cycling. Ito kasing chainring ko 4080. Yung mga bago pa lang kasi sa pagbabike, nung nakikita kasi tong chainring ko, napagkakamala nilang road bike kasi malaki. Napakalaki daw ng chainring, ganyan. Yan, kasi kaya ganun ang sinasabi nila kasi nga tingin ko lang no, hindi nila kasi naabutan yung mga chainrings ng MTB dati. Para sa mga bago no, sa mga bago lang sa channel ko. Dati kasi hindi 'di ba ngayon ang common ngayon 1x ang drivetrain sa MTB o kaya 2x. Dati kasi 3x. Dati kasi 3x yung crankset doon sa MTB.
malalaki ang ano, may mga malalaking chain rings ng MTB eh. Ang pinaka malaking combination, yung 48, 36, 26 na 3x. Tapos merong 44 no, na pinakamalaki, parang 44, 32, 22 yung tingin ko, at saka merong 40, yung tatlong yun na variant. So pinakamalaki nga 48, 36, 26. Yan yung mga series of chain rings na nakalagay doon sa removable na cranksets ng MTB. Kasi nung naka-square taper ako, way back pa nung decade ago, ang combination dati ng square taper na non-removable na chain rings is 48, 38, 28. Yan yung mga nagamit ko dati. Pero kasi nung nag-evolve na yung MTB, palit na kasi ng palit yung sprocket. Ang pinaka-huli kong nabili na crankset na MTB na 48, 36, 26 was yung Shimano Diore M610. Yan. Actually, ang alam ko nung nung mga year 2070 ko nabili. Actually, parang face off na rin yung time na yun eh. Parang yung nabili kong crankset na yun na 48, 36, 26 na Shimano Diore M610. Mga ano na lang yun, mga latak-latak na lang. Mga latak-latak na lang yun. Yun. Yun yung huli kong nabili. At inform ko lang kayo, no. Dati kasi, yung mga cranksets ng mga Shimano, may kasamang bottom bracket dati. Ngayon kasi, wala nang hindi nila ini-include ngayon yung bottom bracket eh. Separate sold na eh. Yun. Share ko lang kasi, yung iba kasi sa bike shop eh, nagtatanong kung may kasama na raw yung bottom bracket sa Shimano cranksets. Hindi na kasi. Dati yun, nung panahon namin, nung huli kong bili dun sa M610 na Shimano Diore, may kasama pang bottom bracket nun, way back pa nung 2017. So 9 years ago na yun, mag-isang dekada na. Ang nangyari kasi noon, palit yung chainring, tapos na lumalabas na yung 1x tsaka 2x. 'Di ba ngayon kasi nasa bike shop ako, nakita ko si mga paninda, no. Ngayon kasi yung mga 1x setup, mga naka 1x chainring ng mga MTB ngayon, ang liliit, hindi nga umabot ng 40. Katulad ng Shimano Diore M6100 na paninda namin, 32T lang ang chainring, napakaliit. Then yung Shimano M5100 na 2x na ngayon, currently ngayon, parang 34 o 36. Tapos may maliit na chainring na 20 something yun. Sa mga Shimano products, wala na kayong makita ngayon na malalaking chainring na mga 40 pataas, wala nang ganun. Kung may mahanap pa kayo ng ganun, latak-latak na lang. Katulad ng Shimano Alivio, no. Shimano Alivio, Alivio Acera Altus pababa. Yan. Pero yan, yung Shimano Alivio pababa, i-discontinue yan sa year 2027. Napanood ko yan eh. I-discontinue raw yan at papalitan ng Shimano Fuse. Yan, yun yung doon. So, swerte sa mga makakahanap ng... Swerte napakaswerte nyo kung may mahanap pa kayong mga chain rings na katulad ng minensyo ko, yung mga old school. Kasi ngayon talaga maliliit talaga. So, sa preference ko kasi, hindi talaga pwede sa akin yung maliit na chain ring eh. Kasi nga, ang discipline ko kasi time trialist ako. Naglo-long ride ako ng malayo. Tapos nag-ensayo ako ng mataas na average speed. Hindi ko kasi makukuha yun sa sobrang late na chain ring para sa akin. Kasi nga ako heavy gearer ako at low cadence ako. Yung kasing ganong kalilit na chain rings, nagangailangan kasi ng mas mataas na RPM. Light gear, tas sobrang taas ng RPM. Which is na hindi ko kaya yun. Hindi kasi design ng katawan ko nun. Yan. So, ang naging problema ko nun, nung plus pag na yung chainring ko sa Shimano Diore M610 ko na 48, 36, 26. Yung 480 last pag na kasi nga yun lagi ang ginagamit ko. Nung bago-bago pa lang yung Shopee tsaka Lazada nun, hirap na hirap akong makahanap ng ganong chainring. Napakahirap. Sa sobrang desperado ko, nakahanap ako ng 1x narrow wide na chainring. Pero ginawa naka 2x naman yung dati. So nagkaroon ako ng
Ang nangyari kasi noon, 1 by narrow wide na 4080, 1 by narrow wide na 4080, tapos 3060 dun sa mid-ring. Kasi naka 2 by currently, tinanggal ko yung granny. So nagkaroon ako ng problema sa shifting noon. Meron akong vlog noon nung 20 nung ano pa, nung New Year ng 2020. Yun, nagkaroon ako ng issue sa shifting. Sinaga ko lang kasi wala pa akong choice noon. Then mga few years later, sa Shopee ako nakahanap ng 4080 na chainring na Shimano SGX na 4836 no. Problema naman kasi bakal at mabigat. Yan, bakal at saka mabigat. Ang problema, limited stocks lang 'yon. Limited stocks lang 'yon, tapos wala na. Wala na ulit. 'Yun, wala na ulit yung wala na ulit yung mga ganong chainring no. Face off na. Yan. So, yun ang naging no. Pero nung lumitaw yung gravel bike, lumitaw na yung mga gravel bike. Actually, mga siguro mga 1 to 2 years ago lang yun, no. Lumitaw yung mga ganito. Lumitaw yung mga ganyan. Ayan. Kasi yung nung lumitaw yung gravel bike, syempre Shimano yung unang lumabas na gravel bike na group set, yung Shimano GRX. Ang nangyari kasi, ang pinakamalaking chainring na although na 2x na lang yun, hindi wala nang 3x, pero yung pinakamalaking chainring ng gravel bike crankset na nilabas ng Shimano, 4080. So naisip ko, parang bumalik lang binalik lang yung laki ng chainring doon sa dating MTB na drivetrain. Kaso nga lang, ang problema doon sa Shimano GRX, napakamahal, sobrang mahal. Ayan, sobrang mahal kasi nun. At saka yung spindle nun, yung haba ng spindle nun, pang road bike, hindi pang MTB. Kaya hindi ko rin nabili yung kahit mahal. At saka syempre mahal. Yan yung unang labas dati. Pero nung mga 2022, salamat sa China, sa mga produkto ng China, katulad ng Goldix, ganyan, yung mga ibang brand, naglabas sila ng mga ganito. Yan, yung mga budget. Yan, mga budget na chainring. Ito nga, ito yung 1x na to, ito yung Goldix na 4080. Na na tawag doon na direct mount. Yan. Dinideclare nila yan na pang gravel bike eh. Pero ito nga, since na 4080, kasi sa mga ganitong frame na hardtail XC, ang pinakamalaki na po pwede talaga dito, majority 4080. Yan, 4080 talaga ang chainring. So ito nga, ito yung Goldix no, na direct mount na 4080 na chainring. Yan, so kung titignan natin yung yung clearance dito, yan. Parang 1 mm lang yung gap. Yan. Naging maliit lang yung clearance dahil nga doon sa taba ng yung white tip na yan, white tooth na yan. 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 So, okay naman yan, di naman nagagasgasan yung frame ko eh. Then later pa lumabas may nilabas din silang yung pang 2x na direct mount na chain rings no, pang 2x na 4832. Yan, 4832, which is ang ganda ng combination. Kasi yan din ang ginawa kong combination noon eh nung bago pa lang tong MC Tremor ko. 4832 rin yung ginawa kong chainring noon eh. Pero yun naman, yung SGX naman na Shimano yun na 104 BCD. So naglabas, nandun sa bike shop yun eh, yung 4832. Kasi magandang combination yun kasi katulad din doon sa yung gap noon, parang yung gap ng malaking chainring tsaka maliit, parang katulad din sa road bike. 'Di ba sa road bike 50-34? 50-34 sa road bike. So yung 4832 naman, same din yung difference doon sa between doon sa malaking chainring at saka doon sa maliit. Yan, nandun sa nandun sa bike shop. Pasensya na hindi ko nadala dito, no. Yan. So, hindi na ako namomroblema na maghanap ng chainring na preferred sa akin, no. Dahil sa lumabas yung gravel bike. Yan, yan. Yung una, chainring. Then pangalawa naman, itong rigid fork na to. Yan, finally itong rigid fork na to. Kasi ang nangyayari kasi sa mga MTB na
rigid forks, pahaba ng pahaba. Mas ano na, mas dumadami na yung mga suspension corrected. At saka nape-phase out na nape-phase out na kasi yung 26er na rigid fork. Yan. Wala na akong ang sa mga bike shops no, wala na kayong makikita na 26er na rigid fork, lalo yung mga old school na yung maikli, yung mga non-suspension corrected. Wala na kayong makikita sa mga physical store na bike shop. Makikita niyo lang sa online. Espacio at saka Promen FK406. Yan yung dalawang alam ko na below 2K na presyo na 26er non-suspension corrected na rigid forks. Kasi maraming gumagamit ng mga maikling rigid fork dahil sinasabak nila yun sa MTB grip na tinatawag nilang MTB, yung crit setup, yan. Pero kasi ang problema kasi sa mga ganong rigid forks, makakapal kasi yung, 'di ba, yung crown length at saka yung blade length. Yung portion dun sa crown na yon, makapal. So limited lang yung gulong na may ilalagay mo dun. Sa mga ganong klaseng MTB rigid forks na 26er na non-suspension corrected. Katulad ng MOB XMR. 405mm lang yung crown length doon. Wala na ngayon yan. Phase out na. Ang maximum na gulong lang na pwede doon, 27.5 by 2.1 hanggang 2.2. Yan. So so ibig sabihin hindi pa pwede yung 29er. Yan, hindi pa pwede yung 29er na matataba yung gulong. Same din dun sa Promen FK406 na bagong model, yung 405mm ang crown length at saka yung espasyo. Yan. Kasi meron na akong vlog dati niyan eh. At saka nagkaroon na ako dati ng espasyo na 26er na non-suspension corrected at pwede naman yung 27.5 by 2.2. So, pero kaso lang, sobrang litang clearance. So limited lang yung gulong na may lalagay nyo. Hanggang pag 27.5 lang. Then, yun nga, lumabas dito. Yan, yung balug, yung mga carbon fiber na gravel fork. Isa rin to sa mga importanteng parts ng gravel bike na nagustuhan ko at very vital kasi. Ito kasi gravel fork na to. Yung balugo na yan. Manipis lang kasi to. Sa FTB kasi hanggang dito yan makapal. Ito manipis lang. So ito saktong-sakto lang yung aking 700 by 47C. Ngayon kasi nag-expand na to, naging 1.9 na 29er. Ayan kaya yan yung gap niyan. So itong gulong na itong fork na to, kung pwede dito yung 29 by 1.9. Yan na gulong. So yan. So sa mga gusto ng malilit na clearance na naka 29 na ang gulong, yan, meron na. Yun nga, hanggang 29 by 1.9 lang dito sa balugo. At pangalawa, magaan at okay naman, para sa akin matibay naman Yan. Tapos lumitaw din yung mas nauna kasi to lumabas. Ang later na lumabas yung Kuseblo na gravel fork, which is yung pinakasikat dito na binibili ng mga bata na pang-crit setup. Yan. Yung kasing Kuseblo na gravel rigid fork, napakalaki ng buka. Pwede doon nung yung 29 by 2.2 hanggang 2.3 kakaya. Yan. So may na-vlog na kasi ako noon at poging-pogi pag mataba yung gulong doon sa Kuseblo gravel fork. Yan. At saka syempre carbon, magaan. Kasi yung mga 26er na non-suspension corrected, espasyo o kaya yung Promen, nagtitimbang yan ng mga about 800 grams Yung mga ganito kasi na gravel fork na maikli yung crown length pero kakasya yung mga 29er na gulong, nagtitimbang lang yan ng mga lagpas lang ng 400 grams o mga 450. Yan. So yun yung pangalawa kasi yung haba ng both yung itong balugo na to at saka yung Kuseblo na gravel fork na carbon, essentially 26er yan na hindi suspension corrected Kasi 400 to 405 mm yung crown length niyan Pero since na manipis lang yung parang base ng crown tapos mahaba yung blade length,
Kaya kakasya doon yung mga 29er. Kasi ang nangyayari kasi ngayon sa mga MTB ngayon, parang mas marami na ngayon ng naka 29er kasi doon sa naka 27.5. Yan. So, yan, ito yung nga yung ito yung mga gravel bike parts, itong dalawang to. Ito yung major na factor kung bakit later nagustuhan ko rin nagusto ko rin na nagkaroon din ng gravel bike lately. Dahil nga sa yung mga FTB parts na hindi ko na mahanap dati, ang sumagip yung gravel bike. Yung mga parts ng gravel bike. Yun nga, yung fork at saka yung chainring. Yan, kasi pasok kasi yan sa aking preference dito sa setup ng MTB ko. Yun lang. Pero yung ibang parts hindi ko na gusto sa gravel bike, especially yung dual control lever o yung tinatawag na STI. Nasabi ko na yan sa dati kong video last year na ayoko talaga ng STI. Yan ang pinaka-ayoko. Nandun sa video na yun, panoorin nyo lang kasi hahaba masyado yung video na to kung bakit ayoko. No? Meron na akong video nun kung bakit ayoko ng STI. Pinaka-ayoko yan. Yan. So, yan nga. Na-share ko na sa inyo yung pinaka-vital parts ng gravel bike na napakinabangan ko sa aking rigid MTB. No? So, kung meron kayo tanong regarding dito, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.